Para sa akin, dapat may suggested farm gate price din. Wag naman 8 pesos, alam naman natin ang puhunan na nasa 15 to 17. Labis-labis naman ang lugi. So, dapat may suggested farm gate price. At dagdagan pa natin, may suggested traders price din. Okay, Raymond and then Dexter ulit. Microphone. Morning, ma'am. Balikan ko lang yung issue sa rice. Paano nyo nabivisualize na mabalanse yung, kasi ang Pangulo ngayon, ibinibida yung 20 kilo na bigas. Whereas on the other hand, ginagamit ito ng ilang mga traders na sinasabi, mura ang bigas, kaya dapat mura din sila bumili ng palay. Kaya bumabagsak sa mga 8 pesos per kilo yung bagong ani na palay. Paano natin ibabalanse ito na binabanggit nyo, bilyones naman yung pondo na nakalaan para sa ating mga magsasaka? Tama, tama. At eto nga, there are a number of measures that I've been recommending, pero yung 20 pesos rice mula sa poll, hindi ako masyadong nakakaintindi niyan. Mahirap yung ganun eh. Biglaan lumabas yun at marahil hindi masyadong napag-aralan ng panahon ng eleksyon. Pero ang 20 pesos rice, hindi lamang ang trader, kundi mismo yung farmer, ang luging-lugi. Alam naman natin, nagtaasa ng presyo, double whammy yung tumama sa magsasaka natin, yung presyo ng abono, may shortage pa nga sa buong mundo. Ikalawa, yung crudo, yung diesel, lahat ng gasolina. All gasoline products went way up. So, yung 20 pesos, napakabigat nun. The only way that it's attainable is, as we know, that it's subsidized, whether at source, meaning ibigay yung abono, ibigay yung gasolina, katakot-takot na stipend para sa ating mga farmers, or sa bandang huli, pagbili, isa-subsidize for the consumer. So, in a way, masasabi natin, kahit magandang mitiin, sinabi naman ni Pangulo na pangarap yan, alam natin unsustainable kasi sinusubsidize ng gobyerno. May hangganan yan, hindi naman kaya. At alam natin, nakikita naman natin, iilan lang nakakabenta ng 20 pesos rice. Talagang mabigat sa ating bulsa yan. So, dapat Ngayon, ang tingin ko, dapat meron tayong, nabanggit ko nga ito nung isang gabi, yung US Farm Law. Ibig sabihin, may SRP, may suggested retail price. Di ba? Alam na natin, yung 20 pesos na mahiwagang yan, talagang suggested retail price. Para sa akin, dapat may suggested farm gate price din. Wag naman 8 pesos, alam naman natin ang puhunan na nasa 15 to 17. Labis-labis naman ang lugi. So, dapat may suggested farm gate price. At dagdagan pa natin, may suggested traders price din. Kasi, gipit na gipit yung farmer, nakatutok tayo sa market vendor, pero yung biyahero, yung consolidator, yung trader, medyo hindi sila registered, medyo unregulated. Let's go through the entire rice value chain. Wag lang 20 pesos rice, pero yung farmer, yung farm gate, hindi nasikaso. Yung bodegero, yung biyahero, hindi tinutukan. Dapat yung buong supply chain, asikasuhin natin. Kasi maraming involved dyan. Kasi talagang mahabang proseso yan. So, one thing is yung 20 pesos rice. Ikalawa, magfa-file ako sa lalong madaling panahon. Yung, eto nga, so one thing is a farm gate price. Gawa tayo ng, ano bang tawag doon? Instead na SRP, SFP. Suggested farm gate price, suggested traders price, suggested retail price. Bali, tatlo yon para all along the way na naasikaso natin lahat ng involved. Baka umangal din yung miller eh. Baka may suggested miller's price din. Tingnan natin kung anong dapat. At maari siguro yung ginawa sa EDCOM 2, gawin na para sa agrikultura. Inire-recommend ko nga na magkaroon ng AgriCom. Pag-aralan rin natin kasi
The reality is we have to accept our agriculture is in shambles. Talagang mula sa irigasyon hanggang sa fertilizer at phosphate hanggang sa kaduluduluhan, yung pagbebenta ng bigas at yung quality, talagang maraming problema sa bawat sektor, sa high-value cash crops, sa livestock and dairy, sa fisheries, lahat ng mga problema. So, ma'am, yung binanggit nyo na unsustainable yung 20 pesos per kilo, Well, may dapat hanggang, itigil? ang Dapat ibig ko, itigil? hindi ko naman iniinsulto, sinasabi na pangit yun. Ang sinasabi ko, maganda yon, pero alam natin na kahit papano, may limitasyon yan. Baka ilimit lamang sa marginal sectors, ang mga senior citizens, ang PWD, ang maraming anak, ang mga solo parent. Definitely, may limitasyon yan kasi nga subsidized. Talaga naman hindi kakayanin buong Pilipinas, 20 pesos rice, may mabigat na subsidy. Okay, ma'am. Last on my end, doon sa issue ng tulay sa Kabagan. Isabela, parang nagkakaroon ng turuan ngayon. Yung DPWH, itinuro yung driver na siyang may kasalanan. Ngayon naman, doon sa privilege speech ni Senator Jinggoy lately, itinuturo yung mga taga-DPWH na sila dapat ang managot. Sino ba talaga ang dapat unahin dito, ma'am, sa kasong ito? Kawawa naman yung drivers, ang hamak na truck driver lang, yung pang pagdidiinan. Alam natin na may problema talaga yung tulay. Malapit sa puso namin yung Kabagan Bridge na yan. Kasi hindi yan pangkaraniwang tulay, hindi yan tulay na dinuduktong yung ilog mula rito hanggang doon, isang munisipyo sa kabila. Ito talagang nagdudugtong ng Region 2, number 2 rice producer and number 1 corn producer sa Cordillera, number 1 vegetable producer. Lahat ng pagkain ng Maynila nanggagaling dyan. Pag hindi nabuo yung Kabagan, talagang hirap lahat. So, ang tagal-tagal na nito, di ba? 2013 pa raw sinimulan. Biglang, ang tanging may kasalanan lang yung truck driver. Hindi naman siguro nangyari yun. Hindi naman totoo siguro. Siguro that was just the literal last straw that broke the camel, or the bridge's back in this case. But in fact, many things have been cited that perhaps the design was faulty, that in fact they are saying that even the working drawings, the design, the steel struts and so on, were not adequately provided, even in the working drawings alone. Pagkatapos yung implementasyon, nagkadayaan pa daw sa bakal, na bakal daw talagang maninipis yung bakal. Tapos yung mga bolt, yung mga tornilyo daw, kulang-kulang. Maraming problema kung bakit ito na-approve at taon-taon nabibigyan ng dagdag na pondo. Pagtatakahan mo talaga. Kung may kasalanan yung driver, hindi ko rin maintindihan bakit ba hindi pa bukas yun eh. Ang sabi doon talagang incomplete pa, light vehicles pa lang. It hasn't been inaugurated, it wasn't declared complete or turned over to the public works. It's in fact still with the contractor. So pananagutan pa rin ng kontratista yun kasi hindi pa tapos. Kumbaga, maraming incomplete na bagay-bagay. Okay, it's 12:11 na, so last two questions. Okay, Dexter. Hi, Sen. Good noon. Balikan ko lang yung Senate Resolution number 31 po ninyo na binanggit nung nakaraang araw kaugnay doon sa Ano ba yung 31? Alin ba yung pag-iimbestiga 31? sa GSIS investments. Okay, 39. 39. Nabanggit doon na nabanggit nyo yung doon sa pag-i-invest doon sa online gambling na binili ng napakataas, tapos ngayon bumaba na yung presyo nung per stock. Di ba kay Senator Risa yan? No, Mayroong resto si Sen. tama si Dexter kasi nag-privilege speech si Risa, pero the week before, nakapag-file na ako ng resolution. Matanong ko lang, ma'am,
Kasi may mga nagsasabi na sana kung binili ng Tamad ako GSIS... mag-privilege speech pero gawa ng resolution. May nagsabi kasi, Sen, na kung ginawa ng open sa market or binili ng GSIS sa open market yung stocks, mas mababa siya kumpara dun sa in-offer mismo nung DigiPlus dun sa GSIS yung 1 billion na worth ng stocks. Hindi ko alam yung mga haka-hakang ganyan. Maraming chismis sa business community, pati tungkol sa Altar Energy, sinong may-ari ng original stocks na pinason lang sa GSIS. Maraming balibalita sa DigiPlus, pero ang maliwanag, talagang sugal to, no? At bagsak na bagsak ang presyo, nasa 20% of purchase value na lang daw. So marami tayong naririnig tungkol sa Del Monte Pacific that's gone belly up, as well as several other investments na kaduda-duda. At eto nga yun, may Nickel Asia pa, tapos may Lehman Brothers pa. Ano ba yun? Yung sinasabi na ang alam natin, talagang wala na. Defunct na yung Lehman Brothers. Bakit mai-involve sa investment portfolio nito? So, nauna na yung ombudsman, nagpapasalamat tayo dahil nasuspenso na. Ngunit tuloy-tuloy pa rin. Yun nga, nabanggit yung Altar Energy, dun yung suspension. Paano pa yung DigiPlus? Tuloy-tuloy pa rin nakaka-nervyos. Andyan pa rin yung Del Monte, yung Nickel Asia, andyan pa rin yung haka-haka tungkol sa investment arm ng Lehman Brothers. Ano ba nangyayari sa GSIS? 2.7 million ang umaasang pensyonado ng gobyerno. Alam naman natin, ang baba-baba na nga ng sweldo ng nagtatrabaho sa gobyerno, ang ating mga kawani. Hirap na nga sa mababang sweldo, mawawala pa yung pensyon na inaasahan nila. Hindi naman po pwede yun. Ang liwaliwanag ng GSIS charter na kinakailangan yung sobrang konserbatibo, yung nagbibigay ng dividendo, yung may track record, tapos may approval pa ng board. Ang dami-daming proseso. Paano nakalusot to? Parang may mali siya kasi chinachap-chap pa yung investment para hindi na kailangan na dumaan sa kung ano-ano. Yung nag-offer daw po dun sa DigiPlus ay isang kilalang... Oo, may balitang ganon. Alam naman natin yon at maraming chismis. Tignan natin. Tinanong mo, sabi si Congressman Albi daw at binabalita ng asawa. Di natin alam kasi wala naman nagsasalita. Sana nga malaman natin ang lahat dito sa mga iba't ibang investment. Hindi dapat ito nangyayari na sinusugal ang pensyon ng ating mga kawani sa gobyerno na nanilbihan ng pagkahaba-habang panahon. Is there a need to amend the charter po ng GSIS? No, the charter is in fact perfect, except the execution is very poor. Ang stricto ng charter ng GSIS kasi nga pension yan Dapat yung talagang kumbaga blue chip lang ang bibilhin na talagang may dividendo. Hindi pwede itong yung Altar Energy, alam din natin yan, di ba? May renewable energy kami sa Ilocos, wala pang project yan Wala nga track record yan at kailanman hindi pa kumikita na may dividendo. Bakit yan na linipat? Maraming chismis dyan. Okay, palibasa tinatanong niyo yung resolution. Nasa resolution mode ako. May isa pang hindi nabanggit. Yung sa Bureau of Immigration, resolution number 36 tungkol sa pay for stay. At mukhang may menu pa may price. May menu na may presyo para sa mga illegal na mga Chinese na narito. Di natin malaman kung pogo o kung ano pang mga ginagawa, kung legal ba yan o mga karumal-dumal na hanap buhay. May mga presyo to di ba? Para sa mga overstaying or non-qualified o yung biglang may resident pass o may passport. Ang klaro-klaro na sinabi ni Mr. Repiso, Attorney Repiso, at yung iba, biglang nagkaroon ng palipat-lipat. Sana ituloy na ang investigasyon sa BI. Okay. On that note, mukhang mga gutom na. Mga gutom na. On that note, thank you so much, Senator Amy Marcos.